kinimpirma ng Office of the Ombudsman na hihilingin nila ang paglalagay ng pangalan ng dating mambabatas si Zaldico sa Interpol Red Notice upang maibalik siya sa Pilipinas. Ayon sa Ombudsman, ito ang pinakamabisang paraan para madakip si Ko matapos silang magsampa ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Sandigan Bayan ng Martes. Kasama si Ko o ilang opisyal ng DPWH at mga board members ng SunWest Corporation na kumpanya pag-aari ni Ko sa mga respondents kaugnay ng umano'y grossly substandard na 289.5 million pesos na dike sa Nauan Oriental, Mindoro. Paliwanag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang ilalabas na warrant of arrest ay magiging basihan para kanselahin ang pasaporte ni Ko at humiling ng Interpol Red Notice. Nairaffle naman nakahapon ng Sandigan Bayan ang dalawang kaso. Pakinggan naman natin na naging bahagi ng pagpapahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa investigasyon na ng Ombudsman sa mga revelasyon ni Zaldico. Pagtataguan ng tao kasi nagbago na ang mundo dahil sa social media. Kahit saka magtago ngayon, ang tao involved sa social media, pag kinuyog mo sa social media yung tao in the place where he is, alam mo na yung intelligence report na kung saan siya. Ang crowdsourcing na yan, they will tell the police. Kasi papa-interpol natin yan.